Bakit umiinit ang damit kapag pinaplantsa? Umiinit ang tela dahil ang init o thermal energy ay nalilipat mula sa plantsa na mas mainit papunta sa damit na mas malamig. Nangyayari ang paglipat na ito dahil sa direktang pagdikit ng plantsa at ng tela. Paano tayo nagkakaroon ng kuryente sa ating mga tahanan? May kuryente tayo dahil ang electric current ay dumadaloy sa mga metal na kawad. Ang mga kawad na ito ay nagsisilbing conductors kaya nakakagalaw ang mga electron mula sa pinanggagalingan ng kuryente papunta sa mga appliances sa bahay. Paano posible ang paglipat ng init sa mga bagay at ang pagdaloy ng kuryente sa mga kawad? Ang dalawang ito ay naipapaliwanag ng isang mahalagang prosesong pisikal na tinatawag na konduksyon. Konduksyon, ito ay ang paglipat ng enerhiya sa anyo ng init o kuryente mula sa isang atom patungo sa isang pasaloob na isang bagay sa pamamagitan ng direktang pagdikit. Ang konduksyon ay maaaring mangyari sa solid, likido at gas. Ngunit ang mga solid ang pinakamabisang maglipat ng enerhiya dahil mas siksik ang kanilang mga molecule at mas magkakalapit ang mga ito. Sa mga likido at gas, mas malalayo ang pagitan ng mga particle kaya mas mabagal at hindi gaanong epesyente ang paglipat ng enerhiya. Dalawang uri ng konduksyon. Konduksyon ng init. Kapag gumiinit ang isang bagay, mas mabilis na nanginginig ang mga molecule nito. Ang panginginig na ito ang nagpapasa ng init sa mga katabing molecule. Halimbawa nito, ang aksidenteng paghawak sa mainit na kaldero. Konduksyon ng kuryente. Nangyayari ito dahil sa paggalaw ng mga microwave particle tulad ng electrons o ions sa isang material. Ang paggalaw na ito ang bumubuo ng electric current. Isang halimbawa nito ay ang pagkakakuryente kapag nakahawak ka sa isang live wire.